Dinampot ni Divina ang telepono at pinindot ang numero ng telepono ni Benedict sa office nito sa hotel. Hindi niya matatagalan na basta na lamang maghintay sa muling pagbabalik nito. Naroon pa rin sa dibdib niya matinding kaba. Ang makausap man lang ito ay sapat na sa kanya. Nasabi lang niya rito na gumugulo sa kanyang isipan ay matatahimik na siya. She could not help but wonder kung sinong guest ang kasama ng pinakamamahal niyang asawa. Tinanong niya yon sa receptionist dahil nais niyang malaman. Katahimikan. Naanimoy saglit na nag-isip ang babae sa kabilang linya. I'm not sure, Ma'am Divina, pero parang si Miss Cleo Buencamino, yung fashion model at saka ho yung isa pa nitong kasama. Sagot nito, walang kaalam-alam na ang binitawang salitay animo isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Divina. Hindi siya maaring magkamali. Ang pangalang yon ay minsan na niyang narinig at kinainisan. Ang babaeng minsan ay naging bahagi rin ng buhay ni Benedict. Nang mga oras ding yun, nadama niyang pagdudumi na isang malakas na damdamin, isang matinding selos at insecurity. I have nothing more to ask, Pauline. Ngunit huwag na huwag mo sasabihin sa sir mo na nagkausap tayo dahil tumawag ako para hanapin siya. Do I make myself clear? Hindi kinaila sa tinig ni Divina ang tunay niyang nadarama ng mga sandaling iyon. Baka sanggalit at matinding pagkairita. Yes, ma'am. Pero bakit? Hindi pa man natatapos ni Pauline ang sasabihin. Ibinaba na ni Divina ang telepono. Hindi tuloy nito matiyak kung may nasabing hindi maganda na siyang kinagalit ni Divina. May problema ba? Tanong ng tinig na nakapagpakurap sa mapungay na mga mata ni Pauline. Napangiti ang receptionist nang makilala ang pinagmula ng tinig. Agad niyang ibinaba ang hawak pa ring receiver ng telepono bago may pagmamadaling hinarap ang bagong dating na lalaki. Si Samuel, nakangiti ito ng ubod tamis. Nakaupo ito sa ibabaw ng desk ni Pauline. Nakasanay na yun ng binata tuwing nagpupunta doon, lalo na kung wala si Benedict. Hay, mukhang malalim ang iniisip mo. Hindi mo man lang napansin na paglapit ko sa'yo. Tumangutango si Pauline. Tumawag kasi si Ma'am Divina. Hinahanap si boss. Ang sabi ko wala dito at kasama yung bagong dating na mga guest. Yung dalawang inihatid mo, walang anumang sabi niya. Hindi naman malaman ni Samuel ang dapat niyang isipin. Nalalaki ang dalawa nitong mata. Si Cleo Buencamino ba ang sinasabi mo? Nais nitong makatiyak. Who else? Silang dalawa lang naman ni Miss Cleo yung inihatid mo dito. Matagal na naniligaw si Samuel kay Pauline. At dahil mabait, may pinag-aralan at responsable sa buhay ang binata, gusto na rin ito ng dalaga. Higit sa lahat, may dadaramang special ang dalaga para dito. Kaya nga lamang hindi pa niya sinasagot si Samuel dahil nais pa niya makatiyak kung tunay nga ang pag-ibig na inaalay nito. Ang ibig mo sabihin, sinabi mong kasama ngayon ni Benedict ang babaeng yon? Hindi makapaniwalang bulalas nito. But of course, tinatanong niya kasi ako. Hindi talaga malaman ni Samuel kung paano magre-react. Napabuntong hininga na lamang ito. Hindi naman kasi nito masisisi ang dalaga dahil wala naman siyang nalalaman sa naging kaugnayan ni Cleo kay Benedict. Isa pang labis ko pinagtataka. Biglang-bigla kasi nagbagong mood ni Ma'am Divina. Para pang ang biglang nagalit. May masama ba akong nasabi? Baka sa maganda nitong mukhang matinding pag-alala na baka may nasabi nga na hindi maganda. No, wala kang pagkakamaling nagawa. As you have said, sinagot mo lang tanong niya kaya wala kang dapat na alalahanin. Buong simpatyang sabi nito na siyang nakapagpabalik sa ngiti ng dalaga. Matagal na naghihintay si Divina sa pagbabalik ni Benedict ng gabing iyon. It was getting late in the evening and he had not arrived yet. Hindi tuloy maiwasang maglaro sa isipan niya kung paano-anong bagay na may kaugnayan sa asawa. For all she knew, baka magkasama si Benedict at ang babaeng yon. Naglalandian, naglalambingan, at nasasaktan siya sa isipin may kasamang ibang babaeng asawa. May ilang beses din niyang nakitang modelo sa iba't ibang fashion magazines. Personal na rin niyang nakita ito sa fashion shows na napuntahan niya noon sa tuwing iniimbitahan siya ng sikat din na modelong kaibigan niya. Maganda si Cleo, walang duda. Subalit saan man o alinman tignan, hindi nito mahihigitan ng mga katangiang taglay ni Divina. Bagamat hindi na mabuburang katotohanan minsan nagkaroon to ng kaugnayan kay Benedict physically and emotionally at ang katotohanan yun ang labis na gumugulo ng isipan ni Divina, lalo na't hindi niya alam kung ano pang namamagitan sa kanila. Dahil walang binabanggit sa kanya si Benedict,
Makalipas ang matagal na sandali ng paghihintay, nakarinig siya ng papalapit ng mga yabag na nagmumula sa labas ng kanilang silid. Ilang sandali pa'y bumukas ang saradong pinto at niluwang hinihintay niyang asawa. It's already late. Bakit hindi ka pa natutulog? Si Benedict nang makalapit sa kanilang kama. Yumuko ito para gawaran siya ng isang halik. I'm glad you're aware of that. Mahina subalit naroon ang sarkasmo sa tinig niya. Hindi niya pinagkaabalahang maupo man lang. She tried to act normal, pero hindi talaga niya mapigilan ang tunay niyang nararamdaman. Naiinis siya, pero walang tugon mula kay Benedict. Ani mo hindi nito pansin ang kakaibang himig sa kanyang tinig. Walang anumang pumasok ito sa isa pang pinto sa loob ng kanilang silid at nang lumabas ay nakapagpalit na ng damit pantulog. Pagkatapos nahiga ito sa tabi niya. Are you drunk? Makalipas ang ilang sandali usisang tanong niya. No, I'm not, but I could smell it in your breath. Giit pa niya. Come on, Dev. I don't think a scotch on the rocks can intoxicate people. Maybe I'm half drunk. Gusto ko lang mag-relax ng konti. I'm tired, exhausted after a whole day's work, and I am mentally fatigued. Matulog na tayo. Saglit nitong ginawaran ng halikang tungki ng kanyang ilong bago muling pinikit ang mga mata. She found herself staring at him. Mahal na mahal niya si Benedict. Kung kaya labi siyang nasasaktan sa isiping hindi pa rin natatapos ang relasyon nito sa babaeng yon. Lumipas ang 1, 2, 3 araw, and yet, hindi pa rin nasasabi ni Divina ang gumugulo sa kanya at kung ano ang natuklasan niya. Una, dahil palaging wala sa bahay si Benedict. Pangalawa, dahil nagsasalo siya at nagtatampo dito. Bagamat wala siyang kakayahang itanong sa asawan tungkol kay Cleo, lubha yung masakit sa kanya. Mahirap para sa kanya na itanong kay Benedict kung ano pang kaugnayan nito sa modelo. Marahil natatakot siyang malaman na hanggang ngayon ay may kaugnayan pa rin ng asawa sa babaeng yon, na hanggang ngayon ay may damdamin pa rin ang mga ito sa isa't isa. Kaya pala ganun na lamang nararamdaman niya ng araw na matuklasan niya na nasa islang yun si Cleo. Kahit naghihirap ang kalooban, sinika pa rin niyang maging normal ang pakikitungo kay Benedict. Nais niyang isipin nito na ang lahat ng pagitan nila ay maayos, na walang gumugulo sa puso't isipan niya. Nana Dory, tawag ni Divina sa hindi kalayo ang matanda. Sadya niyang pinasigla ang tinig, bahagya pa niyang kinawayan ito upang palapitin. Naroon siya sa isang bahagi ng hardin kung saan lang hapang mabining samyo ng mga bulaklak. Nakaupo siya sa peanut berdeng damo. Abay, narito ka lamang pala. Kanina pa kita hinahanap sa buong kabahayan. Anito na makalapit sa kanya. Naupo rin ito sa tabi ni Divina. Bakit ho niyo ako hinahanap? Mangyari kasi tumawag si Benedict at hinahanap ka. Ipagbili na lamang niya na sabihin sa'yo na malapit na siyang umuwi. Tumango siya ng ilang ulit. Wala kasi siyang maisip na isasagot sa sinabi ni Nana Doring. Bakit hindi ka pa pumasok sa loob? Hapon at lalong lumalakas ang hangin. Napangiti si Divina sa paraan ng pagsasalita ni Nana Doring. Naroon ang concern sa tinig nito. Sanay naman ho ako sa lamig. Sa States nga ho, mas malamig pa kaysa dito. Isa pa ho, gusto ko lang pagmasdan ng paghampas ng alon sa dalampasigan. Matamal lang nakikinig si Nana Doring. Gumagaan ho ang pakiramdam ko sa tuwing na pagmamasdan ko. Ang malalaking alon o ang paglubog ng araw. In some ways, nagbibigay ho yun sa akin ng konting lakas ng loob at pag-asa. Kung minsan ho, nalilimutan kung anumang problema kung meron. Ayaw naman yung isipin nito na meron siyang pinoproblema sa ngayon. Sang-ayon ako dyan sa sinabi mo, Divina. Parang natatandaan ko pa nga na minsan may nakapagsabi na rin sa akin ng ganyan. Saglit tong huminto na waring nag-iisip. Naalala ko na si Doña Blanca, ang mama ni Benedict. Natatandaan kong ganyan din ang mga sinasabi niya sa akin. Yun nga lang sa ibang pamamaraan. Ngunit iisang kahulugan. Doña Blanca, ulit ng isip ni Divina. Lihim siyang natigilan. Naglalaro sa isip niyang ilang mga katanungan at pangamba. Mabait at talaga namang napakabuti ni Doña Blanca. Natitiyak ko magugustuhan ka niya. Hindi ko alam, Nana Dory. Kung magugustuhan ako ng mama ni Benedict, baka ho ayaw niya sa akin. Makahulugang sabi niya. Dahil ba sa pagkamatay ni Rafael? Anito, baka sa mukha ni Divina ang matinding pagtataka. Hindi niya inaasahan na may nalalaman din si Nana Dory. At kung meron man, hindi niya inaasahan na sasabihin niya ni Nana Dory sa kanya nang walang anuman. Makatitiyak ang buong puso kang tatanggapin ng mama at papa ni Benedict. Sa pagkakaalam ko, wala silang sinisising iba sa nangyayari kay Rafael. Hindi lang matanggap ni Doña Blanca na magagawa yun ng anak.
Higit sa lahat, batid nila na matinding pag-ibig sa'yo ni Benedict at yun ang tanging mahalaga para sa kanila. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Naniniwala ho ba kayo na tunay ang pag-ibig sa akin ng asawa ko? Mahal na mahal ka niya, Divina. Nasaksihan ko kung paano halos unti-unting sinisira ni Benedict ang buhay niya noong iniwan mo siya at ipagpalit sa iba. Kung minsan sa akin din siya naglalabas ng matinding sama ng loob, maliban kay Samuel na kanyang pinagkakatiwalaan. Hindi ho totoong ipinagpalit ko siya sa ibang lalaki. Mahal na mahal ko ho si Benedict kaya labis ho akong nasaktan sa pag-aakalang ginagamit niya lang ako na meron siyang kaugnayan sa kapatid kong si Monina. Abay paanong mangyayari yun kung ang pagkakaalam ko'y kapatid mong pinagbibintangan niya noon na siyang dahilan ng pagkamatay ni Rafael? Mahaba hong istorya, Nana Doring. Tumangutango na lamang si Nana Doring. Hindi na ito nagtanong pa hinggil sa usaping yon. Lumipas ang ilang sandali bago tumuling nagsalita. Kung ganun pala, pareho lang kayo nasaktan dahil sa usaping iyon. Mahabang panahon ang nasayang sa pagitan niyo gayong kayo rin naman palang magkakatuluyan sa bandang huli. Nanghihinayang pang sad nito. Naisip ni Divina na marahil wala tong alam sa tunay na dahilan ng pagpapakasal nila ni Benedict. Ngunit wala siyang balak na sabihin pa rito tungkol sa bagay na yon. Nana Doring, paano ho kaya kung isang araw muling nagtagpo si Benedict at isang dating minahal o isang babaeng nagkaroon ng malaking kaugnayan sa kanya? Mamahalin pa kaya niya ito higit sa pagmamahal niya para sa akin? Hindi naman siguro. Matagal na niyang hinintay na muli kayong magkasama. Nasisiguro kung hindi na niya nanaisin na muli pa kayong magkahiwalay. Kung alam niyo lang na labis ako nag-alala, naisa na niyang sabihin yon. Subalit hindi niya nagawa. Sa buhay mag-asawa, kinakailangan ng tiwala sa isa't isa. Maliban sa matinding pagmamahalan, kinakailangan ng dalawang iyon para maging maganda at matatag ang isang pagsasama. Dalangin ko ngayong maging maligay at matagumpay ang inyong pagsasama ni Benedict, na sana'y malagpasan yung lahat ng mga pagsubok na darating pa sa buhay niyo. Salamat ho, Nana Doring. Tipid na sabi niya. Sa ikailaliman ng puso ni Divina, yun din ang hinihiling niya. Tayo nang pumasok, nagsisimula ng dumilim at lumakas ang ihip ng hangin. Pagkaraan ng mahabang sandali yaya na ni Nana Doring, sabay silang tumayo, subalit hindi pa man siya tuluyang nakakatayo, ay nakadama siya ng matinding pagkahilo na siyang nakapagpaupo muli sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalala ng tanong nito. Walang anuman ho ito, bigla lang ho akong nakaramdam ng pagkahilo. Siguro ho dahil bigla akong tumayo. Ang isang kamay niya ay pumisil sa kanyang sintido na animoy minamasahe. Perong totoo'y may ilang araw na niyang napupunan na may hindi normal sa kanyang pakiramdam. Winawalang bahala lang niya. Nang lumipas ang hilong naramdaman ay muling tumayo si Divina para lamang tuluyang lamunin ng walang hanggang kadiliman. Nawalan siya ng malay tao. Diyos ko po, Divina! Kasalukuyan naghahanda si Benedict para umuwi ng matanggap ang tawag mula kay Nana Doring. Hindi pa man natatapos ng matandang lahat ng sasabihin, ibinaba na niyang telepono. May pagmamadaling tinungo niyang kinaroroonan ng itim niyang kabayo. Ilang sandali pa'y nakasakay na siya doon. Tahak ang kakahuyang daan papunta sa Lorenzo Villa. Yun lang ang tanging daan para mas madaling marating ang kabilang bahagi ng isla. Kahit madawag at salasalabat ang mga punong kahoy, halos pali pa rin itong sinasakyang kabayo. Abot-abot ang kabang nadarama ni Benedict. Kahit pa nga sinabi tinitiyak ni Nana Doring na nasa mabuti ng kalagayan si Divina. Wala pang 15 minutos ay narating ni Benedict ang villa. Hindi pa man siya tuluyang nakakapasok, ay sinalubong na siya ni Nana Doring. Where is she? Anong nangyari sa kanya? Bakit hindi niyo kagad pinaalam sa akin ang nangyari? Dumadagungdong ang maotoridad na tinig ni Benedict. Bagamat wala yung halong panunumbat. Nasa inyong silid at nagpapahinga. Ayon sa doktor, maayos na siya at walang dapat na alalahanin. Pasensya ka na kung hindi ko kagad na itawag sa iyong nangyari. Masyado kasi ako nataranta at natigil sa pagsasalita si Nana Doring nang tuluyan ng lumagpas dito si Benedict. Nang marating ang kanilang silid ay kagad niyang nilapitan ng wala pang malay na asawa. Naroon pa rin ang doktor na tumingin kay Divina. How's my wife, Doc? Is she alright? I'm so worried. Agad nitong baling sa doktor. You don't have to worry, Mr. Lorenzo. Your wife is fine. All she needs to rest for a while. She needs to relax. Nakangiti itong lumapit kay Benedict at makailang ulit pa siya nitong tinapik ng isang balikat. Congratulations, your wife is pregnant. Otomatikong napalis ang pag-alala sa mukha ni Benedict. Napalitan niya ng matinding kaligayahan. Nang magmulat si Divina, ang nakangiting si Benedict ang una niyang nakita.
She knew Benedict would be at her side the moment she opened her eyes. And it was an overwhelming feeling na nag-uumapaw sa kanyang puso. What do you feel right now? Are you okay? Whatever you want, I'll give it to you. He took her hand. Anything, just tell me. Benedict, what are you talking about? Naguguluhan tanong niya. Naupo siya buhat sa pagkakahiga. Wala ka bang nararamdaman? Wala ka bang kahit na anong gusto? Halimbawa, pagkain. Nagsalubong ang kilay ni Divina bagamat naroon ng isang hinalang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Ano ka ba? Nahihilo lang ako kaya wala kang dapat na alalahanin. I know. I asked the doctor and guess what? What? You're pregnant? Nakangiting sabi nito kung ganun pala hindi siya nagkamali ng hinalang buntis siya. Sa pagkakaalam ko, ang naglilihi ay maraming gustong kainin at kapag hindi raw yun napagbigyan ay magiging pangit ang anak. That's why I'm asking you kung anong gusto mong kainin. Ayaw ko namang pumangit ang magiging baby natin. Ang magiging junior ko. Napangiti si Divina. And what made you sure na magiging lalaki to kapag lumabas at hindi babae? Then she gazed at him with incredible sadness in her eyes na parang nagpapakita yun ng isang matinding damdamin. Parang may nais sabihin at iparating ang mga matang yun ni Divina. Ngunit saglit lang ang kakaibang titig na yon. Agad ding bumalik sa dating kislap ang mga mata niya bago pa yun mapansin ni Benedict. Actually, hindi ko talaga alam kung bakit lalaki nasabi ko. Maybe it's only natural for a man to wish he could have a son. Evidently, I will expect a baby boy. Mas gusto ko ng lalaki na munang una nating baby. Pero kung hindi naman ay okay lang. Basta ba normal at very healthy. Masaya si Divina sa nakikitang excitement ni Benedict. Wala ka ba talagang kahit na anong gustong kainin or whatever? Just tell me. Muling kulit nito. I never thought na ganyan ka pala kakulit Mr. Lorenzo. Wala ka nababanggit sa akin. Nalimutan niyang mga alalahanin. Now you already know. Kaya if I were you, sasabihin ko na. Hindi ako titigil hanggat wala kang sinasabi sa akin na kahit na ano. Determinadong sabi nito. All I want is you. Ang gusto ko lang naman nandito ka sa tabi ko. But I'm sure as you get busy, you'll forget all about me. Sadya niyang pinalungkot ang tinig sa huling kataga. That's a lie. I'll never forget you. I'll never lose this feeling for you. Habang tumitibok ang puso ko, patuloy pa rin kitang mamahalin. His voice was low and sincere. Then why didn't you tell me about Cleo? Bakit hindi mo sinasabi sa akin na nandito siya sa isla? Naisip niyang marahil yun na ang tamang oras para malaman ng tunay nitong kaugnayan sa babae. Are you jealous, my wife? Sa halip na mabiglay waring nakakalokong tanong pa nito. Para bang nagustuhan pa nitong ginawa niyang pagtatanong. But of course, wala kang sinasabi sa akin tungkol sa kanya. Kung hindi pa nasabi sa akin ni Pauline tungkol sa kanya, hindi ko pa malalaman na nandito siya. Just calm down. I'm sorry. Makakasama sa baby natin ang ganyan. I really don't know the real reason why she headed here. Pero binati niya ako dahil nabalitaan niya sa isang mutual friend namin na mag-asawa na tayo. You mean to say she came up here just to congratulate you? Come on, Benedict. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. I'm not kidding. I'm serious. Hindi ba sinabi sa'yo ni Pauline na kasama ni Cleo yung asawa niya? Isa pa, umalis din sila ng mismong araw na yun. I didn't expect they would come. Maybe they just dropped by. Puno ng sinseridad na sabi ni Benedict at ang katapatang yun yung nakikita ng idinikit ni Benedict ang isa nitong daliri sa tapat ng labi niya. Just say you love me. That's all I want to hear. I love you. She smiled up at him. Yun lang at naglapat ang kanilang mga labi, isang halik na puno ng pagmamahal. Why are you fidgety? Kanina ko pa napapansin na parang may problema. Titig na titig si Benedict sa kanya habang sinasabi ang mga salitang yon. There's something I must tell you right now. I cannot wait until tomorrow. Pag-uway sabi niya sa mababat malumani na tinig. Bahagya pa siyang umusad palapit dito sa pagkakaupo sa malaking kama. I feel uncomfortable when you speak that way. Kinakabahan akong bigla. Walang tugon na nagmula sa kanya, tinitigan lang niya ito, mga titig nagpapakita at nagsasabing wala siyang panahong makipaglaro. Fine, I'm sorry. You're so serious. Sa meryosong anyo nito, humanda sa pakikinig. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Sorry kung napag-isipan ulit kita ng hindi maganda. Simula niya. About what? Sa lubong ang kila na tanong nito. About Cleo. Inisip ko kasi na kaya siya nagpunta rito sa Isla Lorenzo. Ay dahil sa'yo. Na gusto niya makipagbalikan, na nais ng dugtungan ng inyong nakaraan. Nagbaba siya ng paningin, tinuon yun sa kanyang mga daliri na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mga hita.
Let's just take it into account that she just came to visit me. That's all, for old time's sake. Inakbay nitong isang kamay sa balikat niya, habang isa naman ay ginagapang isa niyang palad. Otomatikong nagangat siya ng paningin at nagsalubong ang paningin nila. I'm sorry, I sincerely regret lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa'yo. Ganun ba kalaki ang pag-ibig mo sa akin kung kaya nagagawa mo pa rin akong unawain? At bigyan ng magandang katwiran ng mga pagkakamaling nagawa ko? In a sense, you may be wrong, but I have no reason to put the blame on you. Naunawaan pa rin kita, I have no right to judge you. Pero ako minsan kay dali kitang hinusgan sa mga mali kong nakikita at narinig. Bahagyang nanginig ang tinig niya. Nagkamali ka dahil sa nasaktan ka. Nasaktan ka dahil mahal mo ko. At sapat ng dahilan yon para maintindihan kita. Buong katapatan na sabi ni Benedict. I don't know how to thank you for loving me so much. Ako na yatang pinakamapalad na babae. Dahil sa ako minahal mo ng ganito. Nangingislap ang mga mata ni Divina dahil sa umaapon na kaligayahan sa puso niya. I love you more than the reason and never will be there anyone na mamahalin ko the way that I love you. Kahit saktan mo man ako ng paulit-ulit, mamahalin pa rin kita ng ganito. Mahal na mahal kita and that's all that matters to me. Naramdaman niyang bahagyang pagpisil nito sa kaminyang hawak nito. I love you, Benedict. I promise na hindi na ako magdududa pa sa pag-ibig mo kahit 10 klayo pang dumating. Hindi na kahit minsan, as long as you love me. Naglapat ang kanilang mga labi, kapwa nagpapadama. Naghahangad, nag-aalab, umaapaw sa matinding pag-ibig para sa isa't isa. Alam mo bang nagtatampo ko sa'yo? This past few days kasi, ay mas matagal pang initigil mo sa hotel at minsan ay bigla ka nalang umaalis papuntang Manila. Masyado kang busy to the point na halos nakalimutan mo na ako. Sabi ni Divina na maghiwalay ang kanilang mga labi. May inasikasa lang ako importanteng bagay and it's already done. I must settle all my affairs before going away. Pagbibigay alam nito na tila walang anuman. You're about to leave. Where are you going? Hindi ba ni Divina na halos hindi may pintang mukha niya? Relax. Saglit siya nitong ginampian ng halik sa labi. I'm not going anywhere without you. Sabay kindat ni Benedict. Anong ibig mo sabihin? Nakahinga siya ng maluwag. Magpapakasal ulit tayo, then we'll travel around the world. We'll spend our days together kahit saan mo gustong magpunta, kahit gaano katagal. Oh Benedict, muling naglapat ang kanilang mga labi, iisang sinisigaw ng kanilang mga puso. Ang matinding pag-ibig nila sa bawat isa, and they both knew this was right, the way it should be. Nagniningning ang mga mata ni Divina, kumikislap sa sobrang kaligayahan. Kapansin-pansin higit ang kagandahan niya ng araw na yon sa suot ng simpleng subalit napaka-eleganteng trahe de boda. Nilibot niyang paningin habang marahang lumalakad sa gitna ng malawak na hardin ng Lorenzo Villa. Nakakapit sa braso ng kanyang ama. Animoy sumasabay sa mabagal, subalit magandang tugtog ng orkestra. Ang buong hardin ay puno ng mga nagagandahang bulaklak. Nakahilerang mga bangko sa magkabila niyang tabi kung saan naroon ang hindi mabilang na mga panauhin. Sa pinakadulo ng dahang tinatahak niya ay naghihintay sa kanyang altar. Naroon ang parit si Benedict. Buong kasabikang naghihintay na sapitin niyang lugar na yon. Saglit siyang nilibot ang paningin sa mga magulang ni Benedict, kay Monina, kay Nana Doring at ang asawa nito, kay Samuel, at sa mga kamag-anak at kaibigan na panauhin. Ang lahat ay nagpapahayag sa kanya ng pagbati. Muli niyang tinuon ang paningin kay Benedict, nagtamang kanilang paningin. Kitang-kita niyang matinding pag-ibig sa kanya, ang katapatan. Nais niyang umiyak, hindi siya makapaniwala na nagaganap sa kanyang lahat ng iyon. Ang kasal na kanyang pinapangarap, ang masiding sinisigaw ng puso't isipan niya sa piling ng kaisa-isang lalaking kanyang mamahalin. Maligayang maligaya siya sa piling ni Benedict at sa kanilang magiging mga anak. Dito na po nagtatapos ang maikli nating storya. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli po'y magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.